Tulfo sumabog sa galit si Senador Raffy Tulfo sa pagtinig ng PCSO dahil sa mga haka-haka ng inside job. Kung ating matatandaan ay kumalat nga sa social media ang comment ni Ogie Diaz na sinasabi na sana ay true yan or else wala nang tataya, na nagpapatungkol sa katatapos lang na lotto draw kung saan ay napanalunan ng isang single bettor ang premyong nagkakalaga ng 43 million pesos. Lotto sa 642 na may winning numbers na 1834, 0111, 2804 noong December 28, 2023. Nabalot nga ng kontrobersiya itong PCSO matapos maipabalitang may nag-invest di umano ng 30 million pesos para makuha ang napakalaking premyo. Ano ang masasabi natin dito mga kapolitika? Well, ang masasabi ko dito ay tama lang ang ginawa ni Senator Raffy Tulfo na pag-iimbestiga sa mga tunay na nangyayari sa PCSO. Nararapat lang na linisin nila ang kanilang pangalan. Sa katunayan ay nais ni Senator Raffy Tulfo na mag-submit itong tanggapan ng pangalan ng winners upang kanyang personal na malaman kung ito nga ay totoong nananayap. At sinabi niya na gusto niyang mag-hire ng private investigator o detective para maliwanagan ang agam-agam ng mga tao. At panoorin natin ang video na ito. And for calling this hearing. Kanina pa kami nagkaroon ng discussion dito. So, would you like to make an opening statement, Senator Coco? Well, wala naman, Mr. Chairman, except that as a mathematician, I'm interested at looking at the rate of success in hitting the lotto jackpots, Mr. Chairman. And I will compare it with some other systems in some other countries, Mr. President. Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think this the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. Over the No. This is yung una, yung 640. Kayo naman. Relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa iloto ba ito? Yung sa 600 something million? Sa Relax lang. Easy. We'll get there. Hindi, sa iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, syempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective, para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talaga hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA,
kung connected ba o hindi, or SAC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman, na na-file ninyo. Well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong lotto games na authorized by the PCSO? We have the big ones. We have The jackpot games we are have the 5, Mr. Chair. 5. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, we increased the jackpots of all these 5. Yes or no? Yes, Mr. Okay. Chairman. For the 642 and the 645, 100 million. For the 649, 655, and 658, 500 million. One time. The plan was to do it one time. May I know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor, prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin natin exciting and inviting yung game. For each game, fix na yung kanyang minimum jackpot eh. For every new draw, kung tinamaan yung jackpot, a new draw, balik siya sa minimum jackpot. So, that must have been fixed by mathematics. The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot, all of a sudden,